Network Entertainment. Hello, welcome na naman sa isang HKM, ang paboritong podcast ng mga nagdidilig. So, dito rin ako, Andren Bernardo, the man with the plan, aka ang Howard Stern ng Pilipinas. Hindi, joke lang. Hindi ako si Howard Stern. Ako ang millennial Mo Twister. Hindi, joke lang. Idol ko si Mo Twister, huwag kayong ganyan. So, before natin i-start yung mga Andren, mga emails natin, pag-usapan naman natin yung mga nakaka-inerts. Yun. Alam mo, man, feeling ko healthy magalit. Pero it depends yung galit mo eh. Alam mo yan, like dati, yung tatay ko, yung nilalabas niya yung galit sa pader. Like, may mga fists doon sa mga pader ng bahay namin sa Imus dati. May mga fist prints. Alam mo, feeling ko yun yung hindi healthy. Ang healthy siguro yung makinig ka ng rock music. Alam mo, man, I listen to a lot of metal. Nakatulong sa akin yung metal kasi dude, nakakalabas ka ng aggression eh. Ano mo yan? Kaya kung kinikim-kim mo yan, pare kaya nga may mga serial killer, di ba? Sino yung kumakain ng muka? Si Jeffrey Dahmer. Yung kumakain ng face ng mga tao. Si Hannibal yun. Ha? Si Hannibal, pero peke si Hannibal eh. Di totoong tao yun eh. Di totoong tao yun. Si Jeffrey Dahmer, alam mo kung bakit naging ganyan yun? Kasi repressed siya eh. Alam mo yan, sabi ng magulang niya, punta ka church, makinig ka lang ng Rick Astley. Like yun, nagwala siya. Minsan kasi kailangan mo magwala in increments. Like kagabi, galit ako, kaya sumigaw ako sa unan ko. Like sobrang lakas. Mumatay na kayo lahat! Tapos yun, pagkatapos yun, parang may catharsis. At yan yung sinasabi ko. Healthy yung anger, pero it depends kung paano mo ilabas, di ba? Kunwari, yung mga, again, hindi to healthy, yung mga nambubugbog ng mga bata. Binubugbog nila yung mga bata nila, pare. Alam mo yan? Hindi yun healthy, okay? Damn. Dude, si Papa, mahilig mag-shadow boxing. Oh, shadow yung tawag niya sa akin. Sige. Guys, that hit too close to home. Home yung tawag niya sa nanay ko. So, yun. Bakit? Bawal na ba tayo mag-jokes? Gusto mo mag-isa pa akong rant dito tungkol sa freedom of speech? Hindi, wag na. Start na natin yung emails. At this has been Nakaka-Inerts. Nakaka-inerts! Yun. Dear HKM, lahat ng work friends ko may group chat na hindi ako kasama. Finally, hindi ito. Sex problem! Pero nakakatawa yung problema niya. Like the left. Ha? Ito. Nalaman ko lang ito nang may pinag-usapan silang inside joke habang lunch break. At ako lang yung hindi nakakaintindi. Noong una, inisip ko na baka para lang iyon sa isang project o team task. Pero itong mga nakarang buwan, napansin ko madalas silang magplano ng dinner, coffee runs, at kahit weekend hangout sa group chat na yon. Nakikita ko lang sa social media mga pictures nila na magkakasama at minsan nalalaman ko na lang tungkol sa mga iba yung mga lakad nila at yung mga nangyayari. Hindi ko alam kung may nagawa ba akong mali o kung sadyang hindi lang nila ako trip. Kapag nasa opisina naman kami, mabait sila sa akin at maayos naman ang pakikitungo nila. Dahil doon, lalo ako nalilito kung bakit parang hindi ako bahagi ng grupo kapag tapos na ang trabaho. Minsan, naisip ko kung masyado lang ba akong sensitive pero hindi ko maiwasan masaktan at mag-overthink. Dapat ko bang tanungin sila kung bakit hindi ako kasama sa chat? Or bakit ayaw nila akong tanggapin as work friends? Sana matulungan mo ako, Mr. Scene Zone. Itong problema mo? Baka ayaw ka lang nila, baka mabaho ka. Baka it's as simple as that o kaya bad breath ka. Alam ko, yun yung for the longest time nung grade 1 lang kasi pumapasok ko minsan na hindi naliligo eh. Nice. Grade 1, Red. Okay, di na naulit. Pero ito, I think baka hindi ka nalatrip. Isipin mo, ano ba yung suot mo? Naka-Hitler outfit ka ba? Depende sa suot mo eh. Baka parang kunwari ganito. May niregalo sa akin si Red, t-shirt siya, tapos nakalagay lang edit sa muka.
Especially dito. Kahit na, nakalagay lang sa kanya, etits sa mukha eh. Oo, meron namang symbol ng tite. Ha? May symbol siya ng tite. Pero syempre, nakaka-off, baka may off-putting lang sa'yo. Again, not saying like masama maging unique or like masama maging outgoing sa pagfa-fashion or sa ugali. Pero kaya natin iniiwasan yung taong grasa, di ba? Yan yung mga unique. Yan yung mga outgoing. Pupunta sila. Sila yung mga tunay na unique. Pero alam mo, hindi ko sinasabing mag-adjust ka. Pero like ito, you might be left out nga kasi baka outcast ka. Pero depende. Baka mas iniisip mo yung pagiging outcast mo sa isang grupo kaysa yung grupo mismo. Malay mo, jolog silang lahat. Malay mo, baduy sila. Diba? Depende. Kung cool sila, baka doon ka na ma-conscious. Paano kung whatever happened, pare, to being a unique individual, pare? Ha? Maghanap ka rin ng mga loser na katulad mo. Diba? Sabi nila, very few winners, pare. A whole lot of losers. Malay mo, makahanap ka ng mga tropa mong loser din. Isipin mo kasi, baka sila mga normies, yung mga palusot ng mga lone wolf ako. Hindi, ulul, marami lang may ayaw sa kanyo. It goes both ways. I guess kasi, again, it all stems from a lack of communication. Okay? Baka hindi mo sinasabi sa kanila. Baka nagpapakipot ka lang kahit pagdating sa friendship. Minsan ganun ako eh. Alam mo yan, kung may pupuntahan silang, may something na pupuntahan yung mga tropa, minsan, gusto ko, ako yung imbitahin eh. Pero minsan, you gotta put yourself out there, man. Alam mo yan? Handle rejection. Yan lang, yun. Yan yung sinasabi ko sa'yo, Mr. Scene Zone. Pare, life, dude, kung di mo ma-handle yung rejections sa friends pa lang, parang may girlfriend ka na, di ba? Ayaw ko sa'yo, tapos kakainin mo mukha niya. Parang si Jeffrey Dahmer. Ayaw naman natin na kakainin mo yung mukha ng crush mo. Feeling ko mali yun eh. Di ba, Red? Pupunta yung Jeffrey Dahmer parati. Hindi. Kasi, dude, sobrang, never isolate yourself. Pero put yourself out there. Gets ko naman yung pagiging loner energy. I was once that. Pero noon, I put myself out there. Tinan mo. Loner ba siya? Loner siya. Every 3 days, may chumucho pa sa akin. Yun. Sarili niya. Si Giselle. Next one. Dear HKM, may boyfriend ako. Okay. Akala ko. Kala mo tapos na. Akala ko. Okay. Basta baka interesting. May boyfriend ako na ilang beses ko nang nahuling nagsisinungaling sa akin. Good. Hindi naman tukol sa malalaking bagay sa simula. Ganun nag-start yun eh. Alam mo yan, like doon tinetest ng mga tao. Okay, kung magsinungaling ako na hindi ako mag-coke. Nagtubig ako imbis na coke. Tapos like, yun eh, parang practice yun eh. To the bigger lie. Ganda nun. That's how liars work. I think that's how lies work. You know, you start with the small lies to see if you can get away with the small lie. Kuwan, nahuli ka nagsisinungaling sa malit na bagay. Malit na bagay lang naman yan eh. Pero ang ginagawa mo, tinetraining mo yung mga tao to the bigger lie. Kunwari, kinain ko yung puwet ng kapitbahay namin. Yun yung bigger lie na parang natutunan ng pansin. Bigger light tea. Ha? Bigger light tea. Ano yun? Bigger light tea. Ano yun? Tsaka siya, no? Bigger light. Walang point na input ko. Yan ba yung ginagawa ko parati, Red? Yun ang ginagawa mo sa akin all the time. Hindi kaya. Sige, go. Okay yung fish analogy ko. Guys, dati sinabi ko, yung isda. Feeling niya bobo siya. Ha? Mauuna to. Ha? Mauuna to. Okay. Sorry. So, okay. Sige. Nagsisinungaling siya. Okay. Hindi naman tukol sa malalaking bagay sa simula. Mga simpleng dahilan kung ba't di siya makapag-reply or kung saan siya. Pero habang tumatagal, napansin kong mas madalas na siyang hindi nagsasabi ng totoo. Minsan, iba ang kwento niya sa mga nalalaman ko mula sa ibang tao. At kapag kino-confront ko siya, lagi niya sinasabing ayaw niya lang daw, wag lang daw ako mag-alala o kalimutan ko na lang daw. God damn, gaslighter tong fucking boyfriend mo or girlfriend. Girl, escape button na, man. Like, god damn. Okay. Baka may redemption siya.
mahal ko siya at pinahalagaan ko ang relasyon namin. Pero alam ko rin deserve ko ang isang taong tapat at kayang panindigan ang mga sinasabi niya. You go, dude or girl. Hindi ako natakot na harapin ng katotohanan kahit masakit pa to. Ang tanong ko ngayon ay hindi kung paano ko siya mapagkakatiwalaan ulit, kundi kung paano ko malalaman kung ang relasyon na ito ay nagbibigay pa sa akin ng respeto, goddamn, at kataparan na nararapat sa akin. Hanggang kailan ba dapat bigyan ng pagkakataon ang isang taong paulit-ulit nang nagsisinungaling? Hashtag, I'll just use a fake name, Marie. Lying, no? Ewan ko eh. Like, hindi ko dinedefend yung boyfriend mo, Maria, pero ito yung mga times na nagmumukhang dinedefend ko eh. Like, masama magsinungaling nga, pero gumagana eh, no? Gumagana siya eh. Like, alam mo kung bakit? Like, kaya nga may white lies, di ba? Di ba? Again, yung sinabi ko kanina, doon nga nagsisimula yan sa maliit na bagay. Feeling ko, ewan ko, tangina, hirap nito. Yung worth mo? Kasi may mga iba rin sinasabi nila, pag hindi mo alam, okay lang eh. Pero would you want to know? Yun nga lang yan. Like, kunwari, hypothetical. Like, may jowa ka. Sobrang saya mo. Like, 7 natin, 10 years na kayo. Pero nung 6th year, bago kayo nag 10 years, nag-away kayo, tas may nangyari. Like, pero nung nagkabalikan kayo, hindi mo sinabi, pero alam mo yan, 4 years na kayong masaya afterwards. Alam mo, parang worth it pa ba? Sabihin yung totoo? Man, like, ewan. I guess, pero itong guy na to basura eh. Like, upfront na eh. Simula pa lang eh. Mahirap eh. Paano kung nagwa-white lie siya? Alam mo, fuck that. Fuck him, I guess. Maghanap ko na lang ng iba. Gusto ko i-defend eh. Kasi medyo ito ata yung real ass dude of the week. Hindi siya yung real ass dude of the week. Pero I will say, man, like, that's why lying works. Tinan mo, tumagal ka pa ng ganito katagal kasama siya. Baka ikaw yung tanga. Sakit. Pero HKM to. Tough love tayo dito sa HKM. So, I guess, seryoso, maghanap ka na lang ng iba. And I think malalaman mo kung nagsisinungaling daw yung isang tao, kung tumataas yung boses niya pag nagsisinungaling. Or like lumalaki yung nostrils. Tumitingin sa kaliwa. Tumitingin sa kaliwa. Testing natin. Malaki titi ko. Masaya akong tao. Hindi. Gumagana siya. Ito, seryoso. Maghanap ka na lang ng iba. Hopefully, hindi liar. Fuck. Malalaman mo sinungaling yung isang tao kung hindi siya self-aware sa sarili niya. So next time kung makikipag-date ka, describe mo nga yung sarili mo. Tapos kung sinasabi niyang pogi siya pero kamukhaan si May yung lip bite, baka wag na lang. Hey, his name is Chico Garcia. And his name is Gino Quillamor. And together, we are Only Fun. That's right, for only $12 a month. Ah. Joke. But if you're willing to pay, why not? No, we're from a podcast that talks about movies, TV shows. Basically, we do reviews of K-dramas, whatever really. Whatever is on streaming, whatever is on cinemas. We also get to occasionally interview celebrities, actors, directors, and of course, infused with our own witty brand of humor and slice of life. Wow. I guess we don't infuse a lot. Check it out. Next one. Dear Advice Show. Matagal na akong single at aminado akong nahihirapan akong makipag-usap sa mga babae. Madalas akong nakakakita ng post at videos online na nagsasabing maraming lalaki ang iniiwasan o natatakot sa mga babae dahil takot ma-reject, mapahiya o masabihang creepy. Ano man? Depende siguro sa kung paano mo sinabi. Parang I love you. Tapos, alam mo yan, parang, I think it's the way you say it. Alam mo yan, kunwari, ganda ng baby mo, kaya, ganda ng baby mo ah.
Diba? I think it's the way you say it. Pero I digress. Ha? Ganda ng baby mo, kaya... ganda ng baby mo. Baka kasi, it's the way you say it eh. Okay. Dahil dito, napapaisip ako kung normal lang ba ang nararamdaman ko o kung incel ba ako. Incel ka. Tapos, kapag may trip akong babae, madalas naman akong confident makipag-usap at makipagkulitan. Pero minsan napapansin ko kahit okay ang usapan at mukhang may chemistry naman kami, ako rin ang unang umaatras. Siguro dahil ayoko ma-reject o masira ang image ko. Lagi ko naririnig sa tropa na maraming lalaki ang takot sa commitment o sa mga babaeng kayang i-call out sila sa mga kalokohan nila. Totoo ba yon o excuse lang namin para hindi maging vulnerable? Damn, pare. Paano ko malalaman kung talagang hindi pa ako ready sa seryosong relationship or kung takot lang ako masaktan at ma-reject? Parang lahat naman tayo ganun. Wala tayo hindi ready. Pero may point kasi napaka-incel. Like, ganito rin ako eh. Like, Yung takot ma-reject. Lahat naman ganun. pero, Not special. oh nga eh. You're special. You know. Nagtitingin natin. Ay, dito yung nagtitingin si Stone Cold. Rise. Yeah. Fuck. Alam mo, take the risk. Pero, di ba, ang sinasabi nila, the worst she could say is no. Hindi eh. The worst she could do is like, takina, pagtawaran ka ng mga mean girlfriends niya eh. Alam mo, itong loser na to, kinuusap ako, kadiri. Di ba? It's really, ganun ba talaga, Red? Yeah. It's the worst she can say no, pare. No. Hindi nga, di ba? Hindi. Dami niya. Dami pwede. Kaya it's a risk. Namiligan mo. Oo nga. Kadiri ka. Ew. I think above no, yung ew. Yuck. Ewy. Pero ito bakit ka matatakot sa babae? Babae lang yun eh. Yung mga advice ni Tito Andren, mga babae lang yun eh. Confident ka naman pala eh. I think yung next step is, ito yung mahalaga na, dito ako minsan nagkakamali, like, I guess most guys, nagkakamali. Like, intindihin mo ba kung yung vibe nyo, kaibigan lang or something more? Yun. Baka kasi, putang ina, akala, uy, kinausap niya ako tungkol sa anime. Oh shit, magiging kami na. Di ganun, man. I think it goes deeper than that. Gaw kasi, dude. Alam mo kung ganito, pare? Kung ganito parati yung pag-iisip mo, pare, magiging tulad ka ni Jeffrey Dahmer, pare. Dude, kakain ka ng muka. Dude, one day, pare, wala kang makausap na babae. The next day, pare, kinakain mo yung mukha ng lola mo. Ba't kasi ganyan? Dude. Hindi, Red. Kaya mo bang sumama sa akin dito sa isang, opinion lang naman, teorya ko. Baka kasalanan talaga ng mga babae to. Baka kasalanan lang. Babae to! Hindi, sobrang hindi. Kasi ito eh. Naawa ko, nakikita ko yung pagka-high school ko sa kanya. At ito lang masasabi ko sa'yo, pare. Alam mo, men, yung mga tumalon, wala naman na sila magagawa, tumalon na sila eh. Diba? So ikaw, pare, I know, pare, nakakatakot. Pero, man, paano kung di mo sinabi? Tapos naging kayo, you miss 100% of the shots that you do not take. Ganun ako sa mga whiskey shots, pare. Kasi yung bartender sinasabi niyo, umuwi ka na. Hindi. Kasi I miss my dad. Hindi, joke lang. So I think, take the risk. Kasi in the end, kung ayaw ka niya, dude, pwede ka naman mag-plastic surgery o siraan siya sa harap ng mga tropa mo. So, go lang. Amin ka lang sa kanya. Okay. Ganda nun, di ba, Red? Sakto lang. Okay. Our last letter. For the past few months, pakiramdam ko wala na akong energy para sa mga bagay na dati kong gusto. Wow. Kahit weekends na dapat pahinga, parang gusto ko lang matulog or magkulong sa kwarto. Madalas ko rin i-cancel ang plans ko with friends dahil wala na talaga akong gana lumabas. Napansin ko rin na hirap na ako mag-focus sa work
at parang mabigat gawin kahit yung mga simpleng tasks araw-araw. Hindi ko alam kung normal stress lang ba ito o may mas malalim na dahilan. Ayoko naman basta-basta i-label ang nararamdaman ko as depression. Pero alam kong hindi ako tulad ng dati. Gusto kong bumalik yung motivation ko at excitement ko sa buhay. Hindi ko lang alam kung saan magsisimula. Paano ko malalaman kung kailangan ko bang humingi ng professional help at anong unang hakbang na pwede kong gawin para hindi ako makaramdam na parang stuck ako sa ganitong situation. I will keep private na lang the things that yung mga bagay na nagpa-depress sa akin kung okay lang. Hindi, joke lang. Yes, of course you should. Sana hindi mo matulungan blank. Sabihin na lang natin name mo Jeffrey. Depression, no? Ang isang thing na sinabi sa akin, if you feel depressed, magpa-check up ka na, man. I mean, alam mo, wala nang stigma, 'di ba, sa pagdating sa depression. I mean, nawalan ka ng energy. Yeah, ito yung mga classic signs. Nawalan ng energy, mga 3 days ka nang malungkot. I would say get help, man. And alam mo yung stigma na yan, turn that stigma to an astigma. Pero hindi, man. Like, ang dami. Ang dami ng... May sinabi sa akin yung therapist ko nun, like, don't blame yourself eh. Sometimes it's like a chemical imbalance nga naman sa brain mo. But I will say, again, hindi ka kasama dito. Like, I'm sure you're strong enough. Like, the fact na minessage mo nga itong walang kwentang podcast na to para sabihin yung problems mo means like, okay, kaya ko. So, alam mo yan, yung sinabi nga sa BoJack Horseman, pare, take it every day. And hopefully, alam mo yan, mag-surround yourself with people who love you and yeah, hindi siya madali pero alam mo kung kaya ko, ako isang failure. Hindi naman failure. Isang deeply troubled person. Dude, kung kaya ko, kaya nyo rin, man. Mag-journaling ka. Dude, kung di mo kaya mag-exercise, maglakad ka na lang. Dude, nakakatulong nga sa akin yung paglakad, pare. Parang si Don Corleone sa Godfather 2, bago siya. 1 ba yun yung namatay siya, Red? Don Corleone? Oo. 1. Yung naglalakad lang ako sa garden. Oo. Naglalakad ako sa garden ko. Tapos, you're spilling it. Kasi inisprayan ng putang ng Baygon yung mukha niya ng anak niya. Man, depression sucks, pare. Pero alam mo, you'll get through it. Kasi, gaya nga ng sinabi ko last week, pare. All pain will end, pare. Everything is temporary, pare, except death. Hindi ko sinasabi, wait. Hindi ko sinasabing hintayin mo yung death or something. Pero just, alam mo yan, mag-drugs ka. Subukan kaya niya mag-drugs. Hindi. Hindi nakatulong yun. Again, hindi ako licensed therapist. Pero, I think, one step at a time, alam mo, konting jogging, konting jakol. Hey, they say, pare, like masturbation is healthy. Pero wag naman mga 5 times a day. Yung lumalabas na lang, diba? Wag naman ganon, pare. So, Mr. Blank, sana, pag-message ka ulit dito sa HKM. Well, guys, that ends another episode of HKM. Sana naman nakatulong sa inyo tong podcast na to. Feeling ko hindi. Pero mag-send lang kayo ng letters dito sa aking left side. Hindi kita matutulungan 6@gmail.com. And thank you so much for watching, guys. Babushkis! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.